Chair, sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng kumiting to, nais ko lamang pong bigyan linaw ang ilang mahalagang bagay para sa ating publiko. Ang pagsiwalat ng mga di umano'y dokumento mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, kung mapapatunayan na wala itong kabasehan o katotohanan at pawang gawa-gawa lamang, ay sumasaklaw sa privacy concerns, due process at reliability of information. Ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga individual na di umano'y sangkot sa paggamit ng ilegal na droga ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay at maituring na paglabag sa kanilang pribadong buhay. Ito rin ay usapin na may kinalaman sa tinatawag natin due process at presumption of innocence, lalo na kung hindi ka mapapatunayan na sangkot sila sa anumang krimen sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Maaaring biktima rin sila ng maling interpretasyon o maling pag-uugnay sa usapin ng illegal drugs. Maaari rin na magdulot ito ng political repercussions at magamit na instrumento sa pamumulitika. I am here to extend my full support as one of the vice chair of this committee to the esteemed chairperson conducting these committee hearings. It is our collective responsibility to unearth the truth behind the purported PIDEA leaks and utilize it to shape effective legislation. My colleague and I are committed to achieving this objective through a diligent and impartial approach. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano'y PIDEA leaks, pero sinabi ng mga opisyal ng PIDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ay pinakita niya? Wala po. Mr. Chair, dinidinig natin ang testimonya ng isang witness na naharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga tao nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyan itong nakapending sa MTC San Fernando, Pampanga. Bilang mga senador, meron tayong malalim na responsibilidad na atiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong testigo o resource persons natin. Ito ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga mambabatas, kundi isang moral na obligasyon. Walang puwang sa ating mga pagdinig ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan o gumagawa ng perjurious statements, lalo na't nanumpa sila sa nagsasabi na pawang katotohanan lamang. Sa bawat pagdinig na sinasagawa natin, layunin natin hindi lamang ang paghahanap ng katotohanan, kundi maging ang pagbibigay ng hustisya at pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Sa mga bumabatikos sa akin na wala raw ako moral ascendancy para lumahok sa pagdinig na ito dahil ako raw ay convicted ng hukuman, Nais ko lang bigyan din na ang pagdalo ko dito ay pagtupad sa akin tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador na inihalal ng 15 milyong botanteng Pilipino na naniniwala sa aking kakayahan at nagtitiwala na kaya kong gampanan ang mga responsibilidad bilang isang lingkod bayan. Huwag kayong maglala. I am a man of conviction. Tungkulin ko na gampanan ang iniaatang na responsibilidad at mandato ng taong bayan. Hindi ako titigil sa pagtupad ng aking tungkulin kahit pa may iilan dyan na inaatake ako ng personal. Ang ating paglahok sa mga pagdinig ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang tungkulin ang ating sinumpaan. At kasama sa ating sinumpaan bilang mambabatas ay pagpapanatili ng integridad at tiwala ng ating mga kababayan sa ating institusyon.
Hindi ito tungkol sa personal na interes, kundi tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapalakas sa mga institusyon ng ating demokrasya. It is crucial that our legislative processes uphold the principles of truth, integrity, and fairness. Allowing the dissemination of false information and fabricated narratives not only undermines the credibility of our institutions but also jeopardizes the pursuit of genuine justice and accountability. And we must prioritize evidence-based discourse and avoid providing a platform for those who manipulate the truth for personal gain or hidden agenda. By carefully distinguishing between fact and fiction and maintaining a commitment to truthfulness, we can ensure that our legislative hearings serve the best interests of the Filipino people. And I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence in verifying the veracity of information presented before it and by refraining from legitimizing falsehoods and fabricated stories. Mr. Chair, before I continue, I have a witness, a surprise witness, who can maybe give some inputs because his name was mentioned during the first or the second hearing, and I want also to, with the permission of the chair, to call his attention and maybe to give some inputs and to corroborate what some of the resource persons and I myself to corroborate all the statements that I said during the last hearing, if I may, Mr. Chair. Yes, Senator Jingo Estrada. For the record, yung witness na iharap mo ay hindi yan kasama sa mga invited resource Recording in person progress. by this committee. But then again, as I have said, I am for ferreting out the truth. Thank you, Mr. Kahit Chair. na wala yan siya sa, hindi siya invited na resource person, but since dinala mo siya dito, I am willing to hear him. Huwag po kayo mag-alala. But then again, before you proceed with the presentation of your witness, I just would like to react on your opening statement that yes, I would like to thank you for these reminders. Reminders coming from a esteemed veteran colleague of the Senate. Alam ko mas marami kang alam kaysa akin. So I am taking all your advices, and rest assured that as the chairman of this committee will not go overboard. When you say that I am entertaining, I am legitimizing falsehood, I would like to disagree that we are not entertaining. But thank you for this reminder. Hindi naman, kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Wala po tayong hidden agenda dito. It's up for us to evaluate yung mga sinasabi lang kung totoo ba yan o hindi. In fact, si Morales mismo, meron siyang mga sinasabi na pinapaniwalaan ko, meron din siyang sinasabi na medyo alanganin ako. That's just to set the record straight. And rest assured, I will do my best as the chairman of this committee na hindi magamit itong committee na ito for any hidden agenda or any political or personal agenda ng ibang tao. Itataya ko ang buhay ko dito sa hearing na ito as far as objectivity and neutrality is concerned. That's all. You may proceed.